Interview nitong si Atty. Michael Powa dito kay Kadeo Makalma ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos segue ho tayo sa mga punto de vista nitong si Dave Gomez. Kung ano nga ba ang aasahan ng ating mga kababayan sa susunod na sona nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong si Dave Gomez. Pabihira naman Sir Dave. Boss ito ni Mima Alice eh. Ay, kaibigan pala, kaibigan. Hindi boss, kaibigan. Kung naman PH, so, masyado kang malisyoso. Ayun na nga mga kababayan, ang banat ho nitong si Dave Gomez. Ito daw ho, ito. Hindi ko alam naano lang ako, nahiwagaan lang ako dito sa kabalbalan nitong kalbo na to. Makinig sa Sona. Makikita nila na marami nang nagawa ang Pangulo. Brad. Ang ginagamit siya pakikinig, mata. Ay, sorry, mali. Ulit. Ang ginagamit siya pakikinig tenga. Para makita, dapat may resulta. Walang nakikitang resulta. So kahit anong dakdak pa ng amo mo dyan sa susunod na sona, kung walang nakikita ang sambayan ng Pilipino na nagawa ni Marcos Jr., anak ng tokwa, kahit anong dakdak pa niya, kahit anong pakinig pa ng sambayan ng Pilipino, kung walang nakikita ang resulta, problema eh. Maghahit ka. Araw-arawin mo ang paghahahit, Dave Gomez. Pambihira. Magbanding na lang kayo ni Auntie Claire. Ganyan eh. Paganyan yung mga sinasabi ninyo eh. Makinig daw tayo at ating makikita. Si Raulo ka ba? Para makita, dapat may resulta. Kahit anong pakikinig, kung walang resulta, magmumukha kayo si Raulo dyan sa susunod na sona na yan. Ito ang interview niya na yan inanap ko pa talaga na na-curious ako dito kay Pambasya Dalaga eh. Nakita ko yung post niya na yan eh. Makinig sa Sona, makikinig? Makikinig kami kahit ano pang sabihin ni Marcos Jr. kung walang nakikitang resulta at nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Hindi namin makikita kasi nga nakikinig kami, buwisit na yan. Ginulo mo usapan. Unahin na muna natin itong kay Sir Deo Makalma. Siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago tayo magtungo dito itong kay Dave Gomez, unahin na ho muna natin ito kay Atty. Powa. Ito, kay Deo Makalma. Michael Powa. Atty. Michael Powa, sir, magandang umaga po. You're very calm. Lakay. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po, Sister El. Good morning, attorney. Ayan. Alam po niyo, attorney, match po kayo ni Congressman Chel Jokno. Chel Jokno, ayan. Salamat po. Isa pong pribileyo yun at malayo pa po yung ating kakainin para tayo maabot sa level ng ating mabutihing kongresistang si Representative Jokno. Wala pa natin to si Napaka-humble ito sa Pagiging kalmado. Sa pagiging kalmado. Doon lang po siguro. And then sa tagal na rin attorney, pwede nang pantayan ang isang attorney congressman Chel Jokno. Ayan. Thank you po. Pero para sa akin, malayo pa po tayo doon. But yun, it was really an honor po and a privilege to be opposing. Very humble. Masyado lang po kayong humble attorney Michael Powa, sir. Ayan. Dahil masyado po kayong humble attorney Michael Powa, hanapan po kayo ng sponsor para magkaroon po kayo ng merienda sa impeachment. Akala ko papadala mo si attorney Powa doon na kayo. Ano ba ang wala pa mo ba kayong kape, attorney? Ayan. Sila kay attorney, marami tong pwedeng Si Kuyang Jong Francisco, meron siyang coffee drop. Ayan. Sagot ko na po yung kape po ninyo. Ayan. Sige po, okay po ako dyan. Ayan, Kuyang Jong, i-ready mo yung kape ng defense team. Ayan, oo. At siyempre, kailangan may itutulak naman yung kape. Yes, hindi pwedeng puro pantulak lang. Dapat may pambara rin. Kuyang Chito Chavez ng Tinapayan, Kuyang, Ayan. Totokahan na kita, Ayan. Totokahan na kita para kinaating, Ayan. Totokahan na kita ng ano bang gusto tinapay attorney Powa, sir, pandesal, gusto ko ensaymada, panderegla, ayan. Ay ako, pandesal lang po. Okay
Pandesal kay attorney. Monay. Monay. Ayaw mo nung putok. Ayan, anyway, kidding. Gusto ko yung pambungan mo kay attorney Paul Lakay. Kaya naman para Kasi Friday ngayon. chill Kalmahan lang muna ni natin. Powa, sir. Ayan, masyado natetensa ang bayan. Lalo't nakatensa ang sona ng presidente. May pasabog daw, may shaking daw. Baka lumindol ang kamera sa Lunes. Kailangan na may DACA cover and run. Walang cold. Run na agad. Run na kaagad. Anyway, Atty. Michael Powa, sir. Ayan, dito ko sa inyong pag-cross-examine dito kay Director Matibag. Ayan na. Matibag, okay. Oo, natibag, malulupit yung mga sinabi niya, sir, na sinasabi na ang Vice President daw po ay meron ng nakontrata, hindi lang balak, may plano na na ipapatay po ang Presidente, First Lady at dating Speaker Romualdez, sir. Ayan na. Opo, well, yan naman po ay naging testimonya ng ating director ng NBI, ang ating butihing si Attorney Matibag. So sa atin naman po, kung ano naman po yun, no, na sabi naman din doon na yung investigation is still ongoing. Kung meron mga maging resulta yan, tayo naman ay handa din nating harapin, no, kung ano man ang sasabihin nila. At kampante naman po tayo na madidepensahan natin ang Vice Presidente, lalo na sa larangan na yan. Dahil iba po talaga ang pananaw namin sa naging mga pahayag noon. Although, syempre, hindi pa naman namin mailatag sa publiko kung ano ang aming kabuuang depensa at pananaw dyan, kailangan pa natin intayin, no, na kami naman ang magrepresenta ng mga ebidensya namin pagkatapos ng prosecution. Napaghanda niyo ba, Atty. Michael Powa, sa yung sinasabing yun daw security group ng Vice Presidente ay ang ilan daw po ay persons of interest dito sa issue ng pagbabanta ng Vice Presidente? Opo, well sa atin naman po, no, tayo ay mag-aantabay lang tayo kung ano man ang maging resulta. Hindi kasi tayo privy sa mga detalye ng kanyang sinasabing investigasyon. Ganun pa man, malaki naman ang tiwala natin, no, sa ating mga men in uniform, ika nga, na I don't think they would engage in something like that. But again, I don't want to prejudge anything or preempt anything. Nagsabi naman pong ating butihing direktor na talagang meron silang ginagawang investigasyon. So, hintayin lang po siguro natin yung resulta kung sakali, no, and then we will respond to issues that. Sa next article, Attorney Powa, sir, ayan, yung pagsusumpi na po dito sa tax and bank records ng mag-asawang Vice at Attorney Manscarpio. Ito ba ano ang aksyon nyo? Tutulan nyo ba yan o haharapin nyo ng haharapin nyo sa korte? Opo. Well, ang nasabi naman natin, no, nung oral arguments, inilatag natin yung ating mga punto kung bakit dapat hindi pwedeng isapina itong mga ganitong mga bagay, mga financial records spanning all the way back, no, to 2007. Pero ganun pa man, nirespeto natin ang naging ruling ng ating presiding officer at ng impeachment court. Ngayon naman po, dyan naman parati yung option, no, na kung kami talaga gustong umakyat sa Supreme Court, palagay namin andyan yung option. Although sa ngayon, di pa namin pinag-iisipan na umakyat at kung sakali mang mailabas nga yung mga bank records, siguro mag-object na lang kami kung sa tingin namin na kailangan mag-object sa tamang panahon. Pero kung ano man po ang mangyari, handa naman po tayo. Tayo naman po, totoo lang, inanticipate na po natin yung posibilidad na talagang ipapasupina at mapagbibigyan yung supina na yan. So tayo, kung lumabas man lahat yan, handa po tayong depensahan at sa Pero pagdating doon sa pagpapaliwanag na itong si Attorney Michael Powa, base sa kanyang mga argumento, bias lang ho talaga yung impeachment court. Kaya napagbigyan yung subpina. Pero kung pagbabasihan natin, naging saagpalitan nilang dalawa nitong si Bugs Bunny, panalong-panalo itong si Attorney Michael Powa. Kasi kung talagang linamon ho siya ng buhay nitong si Bugs Bunny, makikita naman ho yun at mapapansin ho yun ng ating mga kababayan. Pero base sa nakita ng marami sa ating mga kababayan, talagang napakahusay ho itong si Attorney Michael Powa. The best. aming pananaw po sa aming pagsusuri, wala namang basihan yung mga aligasyon. So haharapin natin yan punto per punto. Attorney Powa, medyo related, pero ang Vice President po ba ay nasa Pilipinas na? Dahil siya po pala ay out of the country?
Because she's out of the country for engagements with, as I was told, Filipino communities abroad, no? Yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. But as to when she's arriving, sa totoo lang, hindi ko po alam. Wala po akong detalye. Although magkausap naman po kami araw-araw dahil nga dito sa mga aming itong nangyayari sa impeachment, may constant communication. Pero ako rin, hindi ko na rin po tinatanong kung kailan siya babalik dahil I think more on the OVP functions naman niya yun. Ang sa akin lang yung sa legal. Meron po ba siyang mga nababanggit sa inyo patungkol dito, reaksyon tungkol dito sa ongoing na impeachment trial? Wala naman po. Ang huli lang po namin na pag-usapan actually is yung mungkahi ng ating presiding officer. No? Yung advice niya na baka dapat ang spokesperson ay someone who is not necessarily directly part of the lawyers, no, that are appearing before the impeachment court para lang masiguradong hindi tayo madamay doon sa sub judice rule. So, yun po ang huli namin na pag-usapan. But maliban doon, wala naman po. Dahil alam naman yan na alam naman namin yung ginagawa naming trabaho. So, kung meron man kami ipapaalam, pag may mga urgent lang po talaga. So just in case, attorney, mapapalitan ka. May Sa spokesperson. ngayon, status quo muna po tayo dahil wala naman pa pong wala pa naman kaming napipili na spokesperson. Although, nung nakausap ko pong ating Vice Presidente, ang initial reaction or inclination is really that mag-stay ako as a lawyer rather than a spokesperson. So, yun po yung una namin na pag-usapan. At sa ngayon, wala pa naman tayong nahanap So sa ngayon, talagang status quo muna. Ako pa rin muna. Mag-iingat lang po siguro ako lalo just to make sure na hindi tayo... Dahil naintindihan ko, out of pure concern din yung kay presiding officer. Alam niya na sa takbo ng mga ng proceedings sa susunod na mga araw, baka hindi malayo yung posibilidad na matanong kami ng media out of the blue at baka may masabi kami that might be interpreted as talking about the merits. Ikaw na lang, Atty. Michael po, kasi gamay na kami sa iyo. Ako, maraming salamat po. Isa pong malaking karangalan, lalo na galing sa inyo, Lakay Teo. So, ano po, kayo po, actually, yung mga tito ko po, fan na fan po. Anong pangalan? Batiin natin kaagad sila, Atty. Ayan, sino mga tito mo na yan, ha? Nakakahiya naman po. Siguro. Friday naman ngayon, Ayan, so, wala paabot sa inyo na talagang karangalan po para sa akin na nanggaling sa inyo yung ganyan mga kasalita. Napaka really kind words po on my part. Si Uncle, batiin mo na si Uncle. Hindi na po siguro dito. Huwag natin isali. Ayan, Atty. Michael po, sir, isa pa po, ayan na. Bakit sa tingin namin parang chill-chill na nga, makalma ang Vice Presidente? Ine-expect ba niya na hindi siya makakonvict dahil una, alam niyo, yung administrasyon, nangangamba sila sa bilang. Hindi makukuha yung 16 votes sa pahirapan. Yan ba ay isang dahilan kaya parang ang Vice President ay hindi nababahala? Actually, kung sa aking pananaw, hindi naman po dahil doon. Dalawang bagay po siguro, no? Unang-una, kampante naman siya na wala siyang nagawang kumbaga kamalian o katiwalian dito sa kanyang pamumuno. So chill siya. Pero ang mas importante, pangalawa, ang iniisip din niya kasi parati naman yung pananaw ay lahat ng bagay ay destiny, no? So kung siya ay magiging pangulo or kung siya ay madi-disqualify dahil nga sa impeachment na ginagawa, kumbaga pinapaubaya na po niya sa Diyos at sa destiny kung ano man ang mangyari. Kaya siguro ngayon ang pinipili na lang talaga niya ay mag-focus sa trabaho niya, no, bilang Vice Presidente, pero hindi naman po sa walang pakialam dahil talagang nakikipag-usap po siya sa akin araw-araw, no? Even sometimes twice, thrice a day, ukol sa mga nangyayari sa impeachment para po na-update namin siya ng maayos. But yun lang po talaga, yun naman po ang demeanor din ng ating Vice Presidente. Atty. Michael po, sir, ayan, alam mo, ang dami espekulasyon na sa kalagitnaan ng impeachment trial, baka daw po mag-resign ang Vice President sa kanyang posisyon. Ano po ang possibility na yan, Atty. Michael po, na pag-uusapan niyo ba?
Sa akin po, wala po, kumbaga, wala po yung possibility na yan, no? Dahil matagal na pong napag-uusapan yan, pero ni minsan, hindi po namin yan napag-usapan man lang yung point of resignation. Because, alam nyo, nabanggit na rin sa akin ng Vice Presidente noon pa man, no, bago pa mag-impeachment, yung ganyang option to resign kasi para sa kanya ay hindi isang option actually dahil dun sa 32 million na bumoto sa kanya, ang pananaw niya dyan parang binigo mo, no? Tinalikuran mo yung binigay na boto sa iyo ng mga tao. So, hindi ko na po binibring up man lang yan at namin na pag-uusapan dahil alam ko na kaagad yung posisyon niya ukol dyan. Kasi alam mo, sabi na aking bubit sa Padre Faura, Aten Michael Bawa, sabi nga ang isang option ng Vice President ay mag-resign. Ayan. Kung halimbawa sabihin ituloy pa rin ang impeachment trial at i-convict ang Vice Presidente, may option pa siya. Pwede pa siyang umakyat ng Supreme Court. Tama po. Tama po. Tama naman po yung sabi ng bubwit sa Padre Paula. Tama po 'yon. And to be very objective about it. Siyempre po on the legal side, parati namang may ganyang option of resignation, hindi ba? Pero pagdating kasi sa Vice Presidente, hindi na po niya tinitingnan talaga yung ganyang option. At least from what I know and from how I've known her for the past few years, talagang very firm siya na ano na lang ang iisipin ng lahat ng bumoto sa kanya kung ganitong binabatikos siya, bigla na lang siya magre-resign. Attorney, meron akong pahabol kasi alam naman natin na may naging komento si Senator Judge Robin Padilla tungkol sa yung pagiging one-sided. So, one-sided. para sa iyo, attorney, ano po yung tingin nyo na nagiging takbo po ng due process ngayon? Okay naman po ba? Nasusunod naman po ba lahat ng due process? At wala naman po bang bias na nakikita on your end sa defense? Well, sa atin naman po, unang-una sa lahat, no, ayaw ko talagang magkomento sana sa mga sinasabi na kung sino mang senator judge, whether it be for us or against us. Kasi sa tingin ko naman, wala naman talagang for us or against us dito. Lahat naman sila, kung nagtatanong man, ay talagang may pinanghuhugutan lang na kailangan nilang maklarify. No? Ngayon, doon naman kay Senator Robin, hindi ko po gusto sanang komentan, pero kasi may ano din naman tayo dito, na meron naman tayong inaaral sa law school, naaral noon sa law school, na pagdating sa prosecution, the job naman is of the prosecution, more than to convict, no, is really to serve the ends of justice. So, it's not necessarily conviction. But, baka naman, I don't want to speculate kung ano yung ibig niyang sabihin doon, but gusto ko lang magbigay ng ganung pananaw, no. At panghuli, ano naman po tayo, I think from the past few weeks, although maraming lumalabas sa social media na kesyo one senator is lawyering for the defense or for the prosecution, I think in all impeachment trials before, talaga namang nagiging ganyan yung mga batikos laban sa senator judges. But in all fairness, and let's just be fair to the senator judges, no, wala naman po kaming napapansin na ganyan kasi we have to give them the benefit of the doubt. So whether the comment is against the defense or nakakatulong sa defense, sa atin po, ang tingin ko gusto lang talaga malinawan, lalo na masalimuot yung mga aligasyon, mga issues, mga sinasabi na sa testimonya ng mga witnesses. Baka naman po gusto lang talaga malinawan ng ating mga senator judges at mapikita naman natin talaga in the following weeks pa kung paano ba talaga ang takbo because they are bound for to political neutrality. So siguro ang paalala ko lang sa taong bayan, baka pwedeng let's give the benefit of the doubt to all the senator judges. Attorney Michael Powa, sir, maraming salamat po. Maraming salamat. Napakahusay ho talaga nitong si Atty. Powa. Ito na ho, pakinggan na ho natin itong si anong pangalan nito? Ito si Dave Gomez, pambihira talaga itong si Dave Gomez. So, pakinggan daw natin at ating makikita na may nagawa itong si Bangag sa kanyang susunod na SONA. Paano pakinggan natin ito? Highlights of the year. But he's keeping it very close to his chest, no? But yung machinery, Bureau of Broadcast, yung Public Information Agency, PNA. diba? PNA, Philippine News Agency, mayroon pang mayroon pa ba yung sa yung foreign mayroon pa ba yung sa foreign relations something? yung International Press Center, that's really more for accrediting foreign correspondents who come here, no? So wala yun na. Meron pa rin IPC, no? IPC. So this Monday is the SONA. Yes. The only time that the President is invited to speak before Congress. Yes. And what are your, as Press Secretary,
I would imagine that you have discussions with the president. What are the priorities that the if you're at liberty to share, what are the priorities that the president would like to emphasize during the SONA? Siguro, I'd just like to clarify. A lot of people are saying na this is the penultimate SONA of the president, the fifth of his 6 SONAs. Right. No? So 2 years na lang. To me, it's 2 years pa. I think a lot of things can still be done in the next 2 years. For this particular SONA, as you know, the president really keeps it very close to his chest. No? Right. He's drafting his own SONA with Wow. inputs from the various departments. Right, Hiningan na kami ng mga inputs namin Inputs. for highlights of the year. But he's keeping it very close to his chest. No? But we would say na mga nasa 80-90% tapos na yung Kala mo naman pagka sinasabi nitong si Dave Gomez na talagang siya ang gumagawa ng kanyang sasabihin sa SONA, parang meron naman talagang nagawa, pambihira. Hindi na pa, alam ko PR ang trabaho mo, Brad. Yeah, PR ang trabaho mo. Pero hindi para pagduldulan sa amin na meron gawa si Marcos Jr. Wala siyang nagawa. SONA. Tapos, No? So, abangan na lang natin sa Lunes siguro. Anong sasabihin? Meron bang mahiya naman kayo? alam mo, ako meron gustong marinig na word eh. Ano yung mga sagot ni Sec Dave? Yan din ang sagot ko nung gano'n. Nung nandun ka, kahit alam mo, hindi mo sasabihin. Oo. Ako kung, di ba, mahiya naman kayo. Ako, meron akong ano dyan, yung maawa naman kayo. Yung mga nagsasamantala sa mga kababayan natin. Yun ang Nako. gusto kong marinig sa Pangulo eh. Maawa naman kayo. So, but walang awa yung mga adik, sir. Paano ba yun? Paano maaawa? Wala ngang awa yung mga adik. Ito naman si Sir Oo, para naman siyang linuloko mo naman kami. Anong maawa naman kayo? Sabihin mo kay Marcos Jr., maawa ka naman. Nag-aabuso eh. 80%, so malapit na. Yes, malapit na. I mean, the president will work over the weekend, hanggang sa weekend. Oo, to nag-ano prepare pa for yan, the SONA. nag-rehearsal pa yan, di ba? Nakailang draft na ba kayo? As I said, he's keeping it very close to his chest. No, kami, binigay lang namin yung ano namin. Pupunta yung po ba siya sa Congress, yung rehearsal? Yung ibang presidente dati, pupunta pa doon. Actual talaga eh. Oo. Wala yata. Pero yung iba, ang alam ko, doon sa palasyo. Malacanang, talaga doon nagpa-practice. Actual rin, di ba? And just like in any other SONA, no, siguro yung what to expect. SONA is a report card, as you know, Sec. No? It's a report card of the achievements, accomplishments for the year. No? And at the same time, it sets the legislative agenda for Congress. So, yung both, on both scores, I think that one we can expect. No? The President will lay out, will outline his accomplishments for the year and lay out the legislative agenda for the executive and legislative to work on this coming session year. I understand he met with the private sector advisory council yesterday. So siguro maybe he's trying to get some inputs, lalo na sa economic side, no? Yung mga packages that he will be trying to push sa Congress siguro, no? Kasi it's very critical talaga yung Philippine ekonomiya natin, yun. Ang daming headwinds di ba? Nandun, yung giyera sa Gulf hindi matapos-tapos. I mean sa Iran hindi matapos-tapos. Yeah, Diba? You know, President Marcos has made several trips abroad, no, overseas, and critics have called it expensive photo ops. How do you respond to that? But before you respond to that, the spokesman will return after this. Before you answer our hanging questions, no, there's a question from our live viewer, Jill. Why did Malacanang appoint Direk Lino Cayetano in PTV4? Does this have any political color at all? Wala, not at all. No, let me clarify that. Yung nomination kay GM Lino was a long time ago, no? A few months back before itong kaguluhan natin sa Senado. So, no? nag-timing lang nung Nag-timing nag-appoint? lang nung bumaba. Well, you know that's like yung papel appointment papers take some time in the palace. So it's purely coincidental, nothing political, and based on the qualifications of GM Lino. He's a media practitioner. He's in the creative arts industry. So he's really a perfect fit. And he's an administrator, a former mayor. So Right.
he has all the qualifications to be a general manager of PT-Before. Wasn't he a director also? Director, I think. So will he Yes, have a yes. hand in the SONA? In blocking the president or blocking the shots in the SONA? Yeah, his PT-Before is involved in the coverage Okay. together with the RTVM, no? Involved sa coverage natin on Monday. But curious lang, sino ang nagsuggest ng pangalan ni GM Lino Cayetano? Would you know? Hindi ko alam kung sino originally nag-suggest, but his name has been floating around for some time, and we really feel that he's best fit for the role, no? So we're glad that he accepted the offer, the challenge, and we're excited to have But him. you realize that, if I'm not mistaken, since Senator Alan Cayetano attacked Ping Lacson, Ping Lacson has been digging a lot of the flood control issues in Taguig. Yes. And my understanding, I don't know if this is correct, is Lino is the source of all this flood control There projects. was even a report that GM Lino is willing to testify. Oh. Totoo kaya yun. It's the other way around, no? I think hindi siya yung source, but they're trying to get information from him. That's why he was invited to. Because he to was testify. mayor. Because he was mayor, and he knows the projects in his city. So balik tayo dun sa hanging question Yeah, natin. sure. No? Sabi daw, ang daming biyahe ng Pangulong Marcos. Ito sinasabi pa natin na ito'y lahat, ito ay parang mga expensive photo ops. Anong sagot natin dyan? Again, SecGov, you know yung mga ganyang foreign trips, hindi naman you just wake up one day and say to yourself, I want to go to this country, I want to Right. go to this continent. Yung mga foreign trips na yan are based on the invitation of the heads of state, no? So, iniimbitahan ng Pangulo natin. At di naman makatanggi ang Pangulo natin sa mga ganong official Kasi nga lakwatsero siya. Si Tatay Digong nga imimik niya na si Putin, di ba? Ano sabi niya? Hindi, mas kailangan ako sa bansa ko. Umuwi siya. Di ba? Yung ganun dapat yung presidente. Hindi yung, meron nga nangyayaring malaking rally sa Pilipinas. Ang pinagkakabalahan niya kung paano makapagbida-bida sa ibang bansa, di ba? Si Marcos Jr. Yun ang problema kay Bangag. or state invitation, no? And kung makikita nyo, yung mga state visit na yan, punong-puno, pack na pack yung araw ng Pangulo. Kung minsan, 5-6 na meetings in a day. And then immediately after, lipad na uli ang Pangulo pabalik, no? In fact, pag tinidiscuss yan before the trip, Punong-puno. pag Hanggang sa medyo labas. mahaba, pinapakat short pa Venue. ng Pangulo, saying na, I need to be back. I need to be here in our country dahil marami pang affairs of government that he needs to attend to, no? Pero, Mga Yes, pagnanakaw, no? tama yun, no? I'm not Mga sure kung ganito pa rin. pag-addict. Pagka state visit kasi, di ba, invited ang head of state. Ang gumagastos niyan yung nag-invite eh. Yan ang pagkakaalam ko. May state visit, fully may working visit, depende kung anong arrangement ng visit. So, may burden ng host country kung if it's a state, it's a working visit. But what we do pag may mga ganong imbitasyon na nga, we organize a lot of meetings around those official invitation, or like meetings with the private sector, with the Filipino Correct. community. Especially the Filipino community. Yes, oo. Standard. Pero Oo. siguro ang tanong ng taong bayan dyan, anong mga pakinabang ng bansa natin so far Good or question. kababayan natin? Good question, Along Gov. that line, tama, ano ang metric mo to be considered a successful foreign trip? Ako, I will not go far. I'll go to at least the last 4 trips na lang ng Pangulo, no? And I would really categorize it as very successful because pag uwi ng Pangulo, marami siya nakukuha na fresh investments or yung mga iba additional investment ng existing businesses nila in our country. And that would translate into more quality jobs for our You know, people. Specifically, halimbawa, kumbaga, you bring home the bacon, anong nadala niya? From the US or Canada or... Yung Japan, parang 3.4 billion yata yun, ano? Ang naiuwi natin from Japan, worth of investment, new and additional investment. Yung Canada, I think, fresh 2.5 billion Fresh commitment to Pax Silica. PR na PR, eh, no? Let's talk about that Pax Silica. Ang ingay niya, and it seems like it's a sunrise thing for the country. What is this whole Pax Silica? Tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung Pax Silica na yan.
a lot of us are very excited with Pax Silica. Sabi ko nga, 2 taon pa ang Pangulo, and I think with Pax Silica would be one of the landmark programs in the next Tingnan 2 natin. years, because this is second initiative put together by the United States. Learning Grabe, from no? the lessons of the pandemic na disrupt yung mga supply chain natin. Ano? Now with the AI boom, they want to ensure na hindi easily ma-disrupt yung supply chain. No? So they are now encouraging investments in what they call trusted partners, trusted countries. Konti lang yung sinama nila dito sa Pax Silica, and we're very Yung fortunate. mga ano that- lang, yung mga mauutulang nila, kasi yung ibang mga bansa hindi nila pahihintulutan yung Pax Silica na yun na mapunta sa bansa nila. Yung mga mauutulang na lang, we're very fortunate. Kalokohan. Anak ng toka, PR na PR talaga, anak ng Petrang Garapata. we are one of those trusted partners of the In United States. Southeast Asia, 2 lang. Philippines and Singapore lang. Correct. And may maraming investments na papasok diyan, no? Not just in AI or data centers, but in semiconductor, in electronics. And do sa hub natin, if you recall, the president had a trilateral meeting with Japan and the US, and they committed to develop the Central Luzon Economic Corridor. No? So sa Clark ito, sa Clark sa ilalagay. Clark ilalagay yung Pax Silica. And sa ngayon pa lang, marami ng investors na committed to come in. And in fact, the US State Department themselves predicted, na sabi nila, at pag na-launch na natin itong programa na Pax Silica, it has the potential to grow our economy double digits. It has the potential to generate up to 1 million quality jobs. Sila naman magtatayo niyan. Alam nga naman sabihin nilang hindi natin papakinabangan yan. Ito naman si Dave Gomez, pambihir. Alam nga naman sabihin ng Amerika, pag pumasok ang Pax Silica dito, magagamit lang yung mga natural resources nyo, pero walang pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Ito naman si Dave Gomez. Huwag niyong lokohin ng ganyan na sambayan ng Pilipino. Natural Amerika, ang may gusto ng Pax Silica na yan. Kaya sasabihin nila na talagang makikinabang dyan na sambayan ng Pilipino. Ito, loloko nyo naman kami. Sa ekonomiya at sa ordinaryong mamamayan. No? Part of the Pax Silica, if I'm not mistaken, is the investment also in extractive industries, mining the minerals necessary for semiconductors and all that. What is the value to us? Because do we just export our minerals? Because environmentalists are claiming it damages the environment. But in so far as, what's the new thing, apart from all these industries that you're building, ano ang mangyari dun sa mga minerals na na-extract natin? Ito ba'y panapadala or may value chain tayo na magpo-process dito? Oo, yun nga yung maganda. Pag na-set up na natin itong mga industries na to, Sec, no? So dito na natin ipoprocess yun. No? I mean, like any other new initiative, there will always be critics. Right. No? Like any other American initiatives, there will be anti-American voices talking against Pax Silica. But again, at the end of the day, this Pax Silica has the potential to grow our economy. Potential. Pero hindi guaranteed. Pero yung paggamit ng ating mga natural resources, guaranteed. Digits. And what is the ballpark investment, total investment for Pax Silica? Wala pa tayong number na mailalagay diyan, no? Kasi so far they're securing investors pa lang, but big names na yung big companies na yung being branded about, no? Right. I'm not just at liberty to disclose. Totoo ba yan na yung area, yung development, parang 10 BGC yan? Ganon? So ganun karami ang ma-employ niyan? Malaki talaga. Sa eskwelahan yan, sa university, sa hospital, etc. Kung ganun, 10 ganun. Malaki It's a talaga yung massive, investment, Gob, no? Yung doon sa data centers alone, no? Baka si Gob mag-i-invest we plan dyan. to scale up our capacity. Parang gustong-gusto in ata terms ni of Gob, eh. data center. That can rival even Singapore now, who's leading the AI boom, no? Data centers are huge guzzlers of consumers of power and Energy, water. yes, water. yes. And are we prepared? Because already people are claiming, as is what's happening right now in the U.S., communities are complaining about the presence of data centers because they take water, they take Yes. power. Yes. Are we In fact, prepared? New York has already Moratorium. banned the construction of
may New York na ho yan. Binan niya mga ano na yan, yung mga semiconductor, yung mga AI ang tawag dito, data center. Kasi nga, yung kalidad ng tubig, pagka pumasok dyan, nagiging basura. Ganyan ho katindi. Parang sa ano? Parang dyan sa Malacanang, dyan sa PCO. Kahit anong pilit pa ni Marcos Jr., labas talaga ng mga ginagawa niya, puro basura. Parang yung pagtatrabaho ni Dave Gomez dyan sa PCO. O, di ba? Mantakin yung anti-clear. data center. How are we able to address that? Yes, yung specifically power, no, and the cost of power. The cost So of ang power- interview niya na to, ang talagang target nila dito, hindi naman yung zona ni Marcos Jr. Para ito sa Paksilica, gets, di ba? Kasi pinahaginan lang yung yung zona at itong si Anticler Pero ang tinarget ho talaga dito yung Paksilica. Kaya naman pala, ito talaga mga to, lolokohin pa tayo Di ba? Lolokohin pa ho tayo Paksilica naman pala talaga ang target nila dito. PR ng Paksilica kasi maraming maingay yung pangalan ng Paksilica sa social media. Maraming umaalma sa ating mga kababayan. Kaya pinadala dyan sa Billionaire News Channel. Yan si Dave Gomez. Hindi naman pala for zona a concern Paksilica pala. for locators, no, the data center locators, no. And they really want to bring it down, the cost of power. In fact, inassure na sila ng Pangulo at ng ating mga economic managers. They can even resort to bring your own power, meaning set up your own renewable sources of power. Hindi na pupunta yan sa grid, diretso na pwede nyo na magamit. So mas bababa yung cost of power. Anak ng tao ano lang yun, sa papel lang yun. Pagka sinabi nilang kulang, hindi makakapag napaka-power hungry ho ng na yan, ng mga pasilidad na yan. Kung nga sinasabi nila mga natural renewable kagaya ng solar panel, kagaya ng mga windmill, hindi ho yan masustain yung demand sa kuryente nitong mga data center na to. Malakas yung kumain ng kuryente yan. Pagka nagkataon, hihigupin ho niyan yung mga kuryenteng kamahal-mahal na binibili natin. Wala na nga, alam niyo bakit mahal yung pinakahuling bill ng kuryente na natanggap natin? Kasi nga, yung supply manipis, yung demand mataas, ganun ho yun. Pero pagka ang supply mataas, marami ang supply, kahit gaano karami ang kataas ang demand, hindi ho tataas ang presyo. Ganun ho katindi. Ngayon, magpapatayo pa tayo ng sandamukal na AI. Hindi ho basta-basta data center ito. Hindi ho ganun. Hindi ho yung mga, yung mga data center para dito sa FB. Hindi ho. Ito iba hong init ang output nitong mga to. Kaya kailangan ng maraming tubig. Hindi rin biro yung kuryenteng kailangan nito. Ha? Dahil nga mga AI to kaya talagang kailangan ho nila ng matindi-tinding enerhiya nitong mga AI data center na gustong itayo ng Marcos administration. Ano ho yan? Kagagawan ho yan ng Amerika? Parang pakiusap kasi walang gusto dito sa Southeast Asia na mag-host ng, siguro yung sa sinasabing Singapore, karampot na lupa lang yung binigay dyan sa Paksilica na yan. Sa atin ho, ilang BGC? 20? 10? Isa mga nakapunta na ho sa BGC kung gaano kalaki BGC. Isipin nyo, 20 times na kasing laki ng BGC ang gagamiting lupa. Pambira naman. Tapos libre pa. Water, ganon din, may assurance na tayo from DNR na hindi naman magkakaroon ng shortage sa Nagkaka-shortage na, especially sa Pampanga. Balita ako dun sa kaibigan ko, na daw dyan, dahil sa mga golf course, sa mga pinapatay yung facility dyan, yung supply ng tubig bumababa. Tapos yung, ang tawag dito, basta yung mga parang nagtatanim na sila ng mga halaman sa taas ng bundok dahil talagang yung supply ng tubig bumababa na ho. Yun hong nangyayari dito. Ngayon, kahit siyempre DENR executive yan kahit anong sabihin kahit anong gustong mangyari ng administration, lahat ng whole of government approach ang mangyayari dyan sa Paksilica na yan. Ano ba naman ang DENR? Sertipikahan mo yan. Sige.
na kahit na merong tamaang mga buhay o kabuhayan diyan sa paksiligan na yan, sabihin mo wala. Ano magagawa ng ordinary Pilipino? DENR yun eh. Under yan sa opisina ng Pangulo. Ito talaga si Water, Dig no? So, Gomez. I guess ito lang yung some critics will be critics, haters will hate, no? But some anti-American voices as well, no? So, it's natural. Hindi ako anti-Amerika. Hindi ako anti-Amerika. Ayoko lang yung mga pulisiya ng Amerika, yung mga kabalbalang pinagagawa nila. Kagaya na lamang ng mga tag dito, mga EDCA sites na yan. Hindi kasi tayo magbebenepisyo dyan. Kung magbebenepisyo lang tayo dyan, bakit hindi, di ba? Kaso sila lang ang nagbebenepisyo dyan. Yun ang problema ho natin dyan. It's natural. And it's healthy for any democracy to get those criticism. But I'm sure the regulatory bodies of the government will not allow destruction or disruption of Oo, tama yun. Correct, executive Hindi totoo. services. Hindi to. Papahintutan ho nila. Basta kikita sila. Anak ng toka, yung pera nga na sambayan ng Pilipino, ninanakaw nila yan pa. Pambihira naman o. Hindi totoo ho yan sinasabi niya. Hindi kalokohan. Correct. Nakalusot tayo, medyo we had this tension in the Middle East. So it's not over yet. Anyway, ang target ho talaga nitong si Calvo dito ang paksiligan na yan. Kahit paano nyo pagbalik-balik ta rin, Amerika lang magbebenepisyo dyan. Diba? Yung mga ano na yan, anong kanino resources ang gagamitin? Sa Pilipinas. Bakit nila dinala dito yan? Kasi nga ayaw na nila sa bansa nila. Yung mga karating bansa natin, hindi nila mabola-bola kasi alam nila na hihigupi ng mga data center na yan, yung mga natural resources ng mga bansang pupunta. Dave Gomez, tigilan mo yan, anak ng tokwa. Linuloko nyo na sa bayan ng Pilipino. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.